guys! This is Mr. Lucia. Anyways, welcome to this video po. And ngayong video na to ay may ipapakita ako kasi nag-order ako ng marami dito sa si J4, Cortes of J4 kasi bibigay ko to sa foster family ko. Ayan. So, this is I'm sorry. CDO Misaris Area Kasaan, Solana, Central Riverside, siya Hinaguan Nature Park. This is kasi si J4 nung may na-order siya, tapos sabi ko, bakit ang bango mo J4? Nababangohan ako sa kanya. May kuryente na pala. Kasi nawala yung kuryente, may kuryente na. So, bakit ang bango niya ni J4? Sabi niya, order ko to galing sa ganito, galing sa ganito. Sabi ko, orderan mo na ako kasi ito na ang in-order natin. So, talagang napakabango. So, nagpa-order ako G4. Ibibigay ko to sa foster family ko doon sa Club area. Ayan. Aray. So this is basta ang ganda nito. Ang bango nito. Oh, this is Royal Limited Edition New Fragrance Natural Spray. Yan. So this is dalawa. So this nabayaran ko dito is 350 pesos for two na. Kasala rin lang siya yung shipping fee. Ang ganda nito. Ang ganda ng packaging niya. Right? Anong gawin mo? Maano siya? Huh? Oh my! Parang baliwan. Grabe ang bubble wrapping. So, dito naman kanina pumunta ako ng market. And then, bumili tayo ng ganito kasi may mga na-extra naman tayong pera. So, meron tayong bumili ako ng Colgate. So, wala na talaga dito. So, yung toothbrush yung mga kids. Kasi may nagbigay sa atin si Tita Tet. No, yung kay Scarlett, nagbigay siya ng toothpaste dalawa. Tapos, ayaw nila ng taste kasi galing Japan. So, gusto nila daw na ito. So, yung binigay ko una na, ubos naman nila kasi wala silang taste. Ngayon, meron pa half pero mas gusto nila ang ganito. Ang color green. Tapos, shampoo. Tapos, sabon. And para sa hugas plato. Yan. So yan ang mga binili natin kasi yun yung mga nalak, yung mga wala dito sa bahay. Especially ito talaga, yung mga nire-request nila. So ngayon, this video is intended para sa lahat mo itatanong. So alam niyo naman yung podcast natin. I've interviewed most of the SC. So hanggang 12 lang po tayo kasi supposed to interview Bakang pero busy pa siya. Si Maria naman, meron din si J4, mga busy yung tao. At naging busy ako, hindi na ako pupunta ng farm dahil nga sa kapistahan doon sa bukid, doon sa foster family ko. So, yun, nalaman natin yung buhay nila, nalaman natin yung mga anong masasabi nila sa kapwa ng members ng social club. So, yun naman, sasagutin ko lahat ng katanungan kasi may mga nagko-comment doon, hindi ko lang na-picturean, pero may nagko-comment doon nga, Mar, we want to know your story. May mga nagko-comment doon, Mar, bakit pumunta ka ng bukid? Parang ang rami mong bahay, bakit ang rami mong foster families? So ganito siya nangyari. When I was a kid, this is parang sa tawag parang i-shorten lang natin yung yung kwento ng buhay ko. To answer lang kung bakit marami akong foster family. So, I had marang 4 foster families. First, nung iniwan ako ng papa, iniwan kami ng papa at mama namin. I was 3 years old at the time. So, doon kami sa Agora, tapos yung ate ko nakaiwalay sa amin, sa ate Lalay naman, nandun sa akin, pero nandun siya lalabas sa kapitbahay para mabuhay kami. Kasi nawala si mama at si papa. They are both gone sa bahay. So, nandito ba sila si Papa? Si Papa, lasanggero kasi kaya may napagmanahan ako. Lasanggero siya sa Taga-Uwi, lasanggero sa binubugbog kami ganun. So, namulat ako in an early age, namulat ako kung paano mamuhay. So, in 3 years old, 4 years old, parang ganun, talagang sumama ako sa mga badyaw noon, sa pagtatapon sa barko ng mga coins. Isa ako doon, sa walong-walong swim, kuha ng money dito sa bibig, nilalagay para para bultuhan na ibigay ba. So yun, I've been na-try ko na yun. And then sa
sa Agora, sa market that time, hindi ganyan terminal, market noong time, talagang ninanakaw kami doon ng mga kamatis, tapos mga sibuyas, dito, so, nirepack kami, so binibenta namin mga 2 pesos to 1 peso, kasi laki na yung worth ng 2 pesos. So, that was 1995, I think 1996, parang ganun. So, yun. So, after that, after mga a year, pumunta na kami sa auntie ko, kapatid ng papa ko. Doon kami nagstay. So, sa Pilikitan, sa Kamaman. So, doon kami nagstay for 3 months. So, that was my first foster family. Second, dito sa saan, may kapatid si papa dito, yung sa Baybay. So, dito ako nag-start na family years kasi nag-kinder ako guys, 6 years old ako. So, talagang matanda na yung age ko when I entered schooling. So, nag-kinder lang ako. Hindi na ako nag-kinder 1, nag-kinder 2. Kinder na talaga, tapos i-graduate na. So, nag-grade 1 ako. I was 8 years old, 7, parang ganun. Kasi, maaga akong tatanda kasi January yung birthday ko. So, I think 7 yata o 7 ako na grade 1. 7, 8. Parang 8. Grade 1, grade 1, grade 2, 9, grade 10, grade 4, 11, grade 5, 12, grade 6, 13. First year, 14, second year, 15, third year, 16, 17, basta 17 ako nag-graduate for 4th year. Ganun ako, matanda ako ba? When I entered, yung mga batch ko, hindi ko naging ka-batch. Pero, hindi naman ako balikbayan. Matanda lang ako na nag-enter sa school. So, ayun, dito nasasaan nag-kinder hanggang 3rd year. Kasi, may nangyari. So, sila yung second foster family. Kung may nangyari, tapos parang hindi ko basta naging mahigpit sila. So, kaya I decided na umalis sa kanila. So, doon ko na nakilala si Diva at kanyang family. Si Mama Aida, sila Papa David. So, sila yung naging 3rd foster family ko. So, 1 year ako doon sa kanila kasi 1 year and a half kasi 3rd year half ako umalis. So doon ako nag-continue schooling, doon ako umuwi kay nila Diva. So inampo nila naman ako, winilcome nila ako ng buong puso. So after I graduated 4th year, I went to Taguluan. So yun yung nag-boarding house ako, si ate ang nag-ano sa akin, bumubuhay. So first sem wasn't easy. Pero kinaya naman ni ate, kinaya ko naman sa pagtitipid. So second sem, I decided to enter being crew sa isang fast food sa Puerto yon. So tawag nito, ako na ng mga tuition kasi half lang yung scholarship ko noon half lang from 7,000 tuition, parang 3,500 yung binibigay sa akin ng government na as scholarship ako leadership churba. So yung T5 yun yung kami ni ate ang naghanap paraan para maitguyod. So naitguyod naman second sem. So 1 year ako doon sa TCC sa Taguluan. So after that, wala akong foster family kasi nag-rent na ako. So after that, so I met someone na naging grupo ko sa province for youth leaders. So she invited me to transfer, tapos doon magtira sa kanila. So yun yung Claveria. So sila yung 4th foster family ko. Ang Vanguardia family, sila Diva Escotillas family. So yung first ko is Locagbo family, second sila ante is Ladrera, kapatid ng papa ko, yung lalaki. Tapos yon, 4th family, foster family ko yung Bukid. So doon ako for 3 years sa Muscat. So hindi rin successful yung yung career ko. So 2 years na pala doon, 2 years. So after that, pumunta ako dito sa doon sa Bubutugan. Na-met ko yung 5th foster family ko, ang Seralta family. So I leave sa kanilang 1 year ako nakatira sa kanila. So after that, life wasn't easy. So grabe ang booking, hindi siya booking, grabe yung sa pag-trainer ng sayaw, hanggang sa pagiging assistant, hanggang sa hosting. Dito ako nag-start na hosting. So talaga yung hosting yung hosting namin 300 pesos pa.
250, 500, malaki na yung 500, gano'n. So, I met someone there na naging barkada ko. Dito na yun ngayon dito. So, this is my 6th foster family, ang Ugyaban family. So, dito ako nagtagal. So, I started here 2018, 2017, 2018, 2019. Kasi wala ako 1 year for 2020 to 2021 kasi nasa Manila ako, di ba? So, parang na 8 years ako dito. Yun. So, sila yung final foster family ko. Pero ang dami kong foster family. 7! Imagine. Locoagbo, Ladrera, Guntiñas, Vanguardia, Suralta, Ugyaban. 6 pala. Ay, meron pa palang isa. 7 nga. Kasi, noong 3rd year ako, di mo, wala na ako. Nag-stay muna ako kina Diva for 1 month. And then, pinuntahan ako ni Ikot, so the threat sila na makasuhan kasi I was still young that time. Kaya pumunta ako ng Bukid doon sa Beverly. So, pero doon ko na-meet yung another foster family ko, ang Inkoy family. So, nag-leave ako sila for 3 to 4 months. Yun, talagang ang dami kong foster family. Ang dami, para akong langaw na pinasapasapas. Para akong bola na pinasapasapas. So, talagang, you can't, you can't, tawag ito, blame na ganun ang nangyari sa buhay ko kasi hindi ko yun pinili. So, hindi ko pinili na mangyari yun, but I chose pero pinili ko na nakitira talaga sa iba't ibang bahay kaysa homeless ako, kaysa sa daan ako. Di ba? You know, kinain ko yung pride, kinain ko lahat, naging makapal ng mukha ko. So, yun. In fairness, lahat naman ng mga lahat naman ng mga natirahan ko are very, very kind. Mga supportive, mga bababait. So, I do really believe na nowadays, or sa buhay ko blood is not thicker than water na. No? Kasi, mas genuine ang tulong ng ibang tao kaysa sarili mong mga kapamilya. Parang ganun yun sa akin. That's life. So that's part of me, part of my life kung bakit marami akong foster family. So, para malaman nyo more on sa story ng life ko, so, abangan nyo po ang part 2. Thank you so much for watching, guys. I see you. Thank you, G4, for this. And see ya sa next part ng ating life story podcast. Next story podcast. Bye!